Nakira na pabalik sa Pampang ang bangkang nabangga umano ng isang foreign vessel na ikinasawi ng 3 mangingisdang Pilipino. Ang mga naulila at mga nakaligtas sa insidente, tuloy ang panawagan para sa tulong. Nakatutok si Cedric Castillo. Matapos ang ilang araw, nahila na ng Philippine Coast Guard pabalik sa Pampang ang fishing vessel na FB Dirin. Ang bangkang binangga di umano ng isang foreign commercial vessel nitong 2 ng Oktubre. 3 sa 14 na mangingisdang sakay ng Dirin ang nasawi, kabilang na ang kapitan na siya ring may-ari ng bangka. Napaiyak na lamang ang kinakasama ng kapitan na si Eileen Samarita nang muling masilayan ang pag-aari nilang bangka. Hindi rin po mawala yung sakit na wala na siya, wala na yung magkaano sa amin. Lalo na maliit pa yung anak ko, 5 years old pa lang. Paano ko siya wala na yung papa niya. Bakas sa FBD rin ang ilang pinsalang dulot ng banggaan sa dagat. Wala na itong katig at pinapalutang na lamang ng gomang may hangin. Hindi rin daw alam ng may-ari kung praktikal pa bang ipaayos ito para makapamalaot muli. Kaya panawagan ng mga nakaligtas na mangingisda at maging ng mga naulila. Sana po kung mayroon po kayo may tulong na dito na lang po sa tabi pang namin hanap buhay na ako po kasi pwede naman po ako mag-tricycle o kaya tinda ng isda, tindahan, okay na po yun, ma'am. Sana may bigay na nila kung hindi man kami babayaran ng barkong nakabangga sa kanila. Dapat ibigay nila yung sapat. Ayon sa Philippine Coast Guard, matibay ang ebidensya na ang posibleng nakabangga sa FBD rin ay ang barkong MT Pacific Ana na pag-aari ng isang kumpanya mula sa bansang Marshall Islands. Marshall Islands, being the flag state, is incumbent upon them to conduct maritime casualty investigation. They also manifested they are very willing to conduct also their own ocular inspection. Naganap ang banggaan 180 nautical miles mula sa pampang ng Pangasinan o malayo sa teritoryo ng bansa na may layong 12 nautical miles kung saan pwedeng ipatupad ang batas sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Coast Guard, dahil nasa labas daw ng territorial waters ng Pilipinas itong naganap na aksidente, hindi raw ito katulad kung nasa loob ng teritoryo mo yung aksidente na pwede mong ikustodiya, pwede mong hulihin at pwede mong basta kasuhan yung involved na barko. Dahil yung posibleng involved na barko ay nasa ibang bansa, hindi raw malinaw ngayon kung paano ang magiging usad ng investigasyon. If we will let it go to its legal and normal process, it will take really number of years. Sana po mapadali, di ko po masabi. Kasi pag sobrang tagal naman po, pang araw-araw namin na wala na kayong panganap buhay. Inaasahan na sa susunod na linggo, isusumite ng Coast Guard ang resulta ng investigasyon, partikular sa mga sangay ng pamahalaan na may mekanismong kaugnay sa diplomatic channels o ugnayan sa ibang bansa. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.